Batang binugbog ng sariling ina, mapapatawad pa kaya niya ito? Si Abigail nagkaroon ng 48 na karelasyon. Ano ang kanyang hinahanap? Paano mabubuo ang buhay ng wasak? Dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Bugbog at pagmamaltrato. Ito ang araw-araw na kalbaryo ni Ninita sa kamay ng kanyang madrasta. Maagang namatay ang kanyang tunay na ina, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho malayo sa kanila. Ninita, ikaw na ba yan? Opo, Mama. Nasaan yung bolo natin? Ay, yung bolo po. Oh. Naiwan ko po sa eskwelahan. Babalikan ko lang po. Iniwan mo na naman? Di ba nung nakaraan iniwan mo din doon? Bakit mo na naman iniwan? Ha? Nasaan? Ha? Sige, lumapit ka! Ano? Anong gagawin mo sa Pag akin? lumapit ka, Ano? Papatayin mo sasaktan ko? ko sarili ko! Pumasawa na ako! Tako mo yan. Akin na yan, Ninita! Bitawan mo! Akin na yung kutsilyo! Sugat po ako. Ito po. Yan po yung sugat na yan. Tapos po, nagtatakbo po ako. Gusto ko nang wakasan ang buhay ko noon. Nagtatakbo po ako doon sa Magsaysay Bridge. Nung tatalon po ako, tama-tama po palang dumaan po yung Johnny De Leon po na announcer. Mabuti po nahawakan ako. Upang makalayo mula sa kanyang madrasta, na masukan bilang kasambahay si Ninita sa ibang bayan. Sinubukan ng iba't ibang trabaho hanggang sa naging dancer sa isang club. Mula sa pagsasayaw hanggang pag-e-entertain ng customer, lumaki ang kita ni Ninita na siyang pinantustos niya sa sarili. Nakahanap ng pag-ibig si Ninita, nagkaanak, ngunit nabigo. Muling umibig, nagkaanak, nabigo. Umibig, nagkaanak, nabigo. Ngunit tuloy pa rin ang ikot ng mundo. Tuloy pa rin ang trabaho. Naging floor manager si Ninita sa club. Nabibili na ang luho at hilig sa buhay. Nakakain ng anumang naisin at nasusuot ang anumang alahas na naisin. Ngunit tila may napansin si Ninita. Pakiramdam ko katulad ako ng isdang karpa. Yung isda pong karpa na makintab ang kaliskis. Ngunit pag biniyak po ang tiyan noon, maraming burak sa loob, maitim ang loob noon. Ganun po ang buhay ko. Magkano po sa kalamansi? Ay! Kumusta ka? Ay! Ito ko natin nakita. Mabuti lang ikaw. Kumusta ka? Okay naman din. Saan ka galing pala niya? Ay, galing ako sa church. Oo, kumusta naman ikaw? dun? Okay ba dun sa church? Oo, maganda. Minsan sumama ka, ha? Naku, kaya siguro nagkita tayo ngayon. O, sige, Oo, sasama ako. asahan kita, ha? Kailan ba pwede? Sige. Sa linggo. Bukas na yun, ah. Sige, ha? O, bukas, ah. Sa pagtugon ni Ninita sa imbitasyon at sa pagdalo-dalo niya sa simbahan, napakinggan ni Ninita ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos para sa tao. Dito ay unti-unti niyang naranasan ang paghipo ng Diyos sa kanyang buhay. Doon ko lang napatunayan talaga na yung mali yung akala ko noon na ang tao makukumpleto ang buhay niya, papapagtakpan ang lahat ng kulang sa buhay niya kung marami kang pera na sa yung mga alahas, mga gamit, kung ano tatabilin mo, pagkain masasarap, ay okay na. Hindi, ma'am. Hindi hungkag ang buhay pag wala si Kristo sa puso mo. Mula noon ay tinalikuran ni Ninita ang trabahong bumubuhay sa kanilang mag-ina. At sa paglakad niya sa pananampalataya sa Diyos, wala nang mahihiling pa si Ninita dahil natagpuan niya ang pag-ibig na nagpabago ng kanyang buhay. Kung mayroon po ang pinakamasarap o pinakamasayang buhay ko, mula mo tinanggap ko po ang Panginoong Jesucristo sa puso ko bilang Panginoon tagapagligtas. Naranasan ko ang tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, ang tunay na pag-ibig, matatagpuan lang sa piling ng Panginoong Hesus. Hindi ko man siya nakikita, pero nararamdaman ko siya. Naranasan ko ang pagmamahal niya, ma'am. Yung talagang tunay na pag-ibig. You know, Ninita was looking at it for it in all the wrong places, in all these relationships. Naka-apat siyang, anak from different men. And yet,
she was never truly satisfied, because until we find how much we are loved by the Father, how much we have been forgiven, and we receive His free gift, we will never be satisfied. Amen, amen. Alam po ninyo, thank you, by the way, Nanita, for sharing your testimony. It's incredible how God can turn a life which is headed for destruction into a life filled with hope. Sometimes hope can be blurred by the anger and pain that we experience in life, especially when it is our loved ones that deeply hurt us. Yes, it is during these troubled and sinister times that we don't realize how God's hand is there moving in ways that we sometimes don't understand. In Anita's case, it was a person who invited her to go to church that led her to the path of hope. Isaiah 40:31 says, "Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary." Kahit nasa sitwasyon ka na wasak, huwag kang bibitiw, kapatid. Amen. In 2 Corinthians chapter 12, verse 9, the Apostle Paul reminds us of God's enabling grace. It says, "My grace is all you need, for my power is the greatest when you are weak." If you need God's grace in your seemingly wrecked life, come to Him. He can turn your life around. Lapit ka na, kapatid. Mahal ka niya at nais niyang makilala mo siya ng lubos. Nakita natin sa kwento ng Nanita, kahit gaano ka sakit ng kanyang nakaraan, God is able to take care of that for us. God is able to, kaya niyang burahin ang lahat ng yon at bigyan tayo ng bagong buhay. All you need to do is pray a very simple prayer. Manalangin po tayo. Bow your heads with us. O Diyos Ama, lumalapit po ako sa inyo ngayon sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, na siyang nagbigay ng kanyang, nagbuhos ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Panginoon, would you forgive me now of all my sins? Lord, my past, napakahirap ng nakaraan ko. Marami akong nagawang mali at marami ring nakagawa ng mali sa akin. Father, sa oras na ito, pinapatawad ko po ang lahat ng nakasakit sa akin, and I ask, Panginoon, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. I come to you now and I ask, would you take over my life? Kayo na po ang maging Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Ito ay ang aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Dear friends at Victory, CBN Asia celebrates with you on your 40th year of honoring God and making disciples. God bless you. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry, natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry. Tsaka, Yung I love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang kapupulutan ng aral ng pagpapatawad at nagbibigay pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Kita naman saling muli ah. Hello? Hello? Tapos ako mag-church. Gimme? Wala akong gagawin eh. Ikaw din? Oh, sige. Text na lang.
I enjoyed the life of being a daughter of a pastor. Kaya lang nga, hindi ako kontento. And I never saw na it will really affect my future. Galit ako sa simbahan kasi ninakawan ako ng 13 years sa parents ko. People around me would say, bakit ka ganyan? Naka pa naman ng pastor. And then I will tell them na, bakit kapag anak ng pastor, kailangan banal? Hello, pwede akong humingi ng tawad. Bukas, kunwari magbabago ka, tapos bukas hingi din akong tawad. At save pa rin ako. What if kinuha ko ni Lord the moment na nagloloko ko? It started when my father died, when I was 13 then. Basically kasi nung nawala yung papa ko, so yung mama ko nag-mission na sa ibang bansa. And then separate na din kami ng kuya ko. May buhay yung kuya ko, may buhay din ako. Huwag kang mag-alala, anak. Tatawagan naman kita palagi. Sa paglabas ng bansa ng ina ni Abigail bilang misyonero ay ang kanya namang pagpasok sa mundo ng teatro. Noon din ay nabuksan ang kanyang mga mata sa pornografiya. I saw the immorality. I saw people who are very happy. Hi, babe. Nagkaroon ako ng boyfriend na bartender. Bakit parang hay na hay ka? I was so curious. Sabi niya, ito. Then he showed me a pill. Pinatry niya sa akin once. Ang tagpong ito ang naging simula ng pagkahumaling ni Abigail sa bawal na gamot at masamang pita ng laman. Women can manipulate men. And I am very good with that. Tingnan mo lang yan, alam mo na kung anong kailangan yan. You were motivated to do it just because of physical pleasure plus the money. May notebook kasi ako. Nakalagay doon lahat ng pangalan ng lalaki na karelasyon ko. I was so surprised to hit the number 48. Meron bukod pa din yung mga babaeng nakarelasyon ko kasi I had 16 girlfriends before. Nananatili man ang komunikasyon ni Abigail sa kanyang ina, pera ang kanyang nagiging bukang bibig. Hindi ko siya sinisi dahil sa distance namin. Sinisi ko siya kasi wala siyang pera. Mas importante sa akin yung pera, yung saya. Ang tingin ko sa mama ko noon, gusto ko lang talaga siyang saktan. Gusto ko lang siyang i-pressure. Gusto ko lang maramdaman niya na eto ang naging bunga ng pagiging pastor niyo. I committed suicide. Pero walang epekto. Isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang sumalubong kay Abigail nang imbitahan siyang matulog sa bahay ng kaibigan. Wala akong balak noon na parang magkaroon ng kasex during that time. So ako natulog ako mag-isa doon sa kwarto. These 3 guys broke the door for them in. There are things na ginawa nila sa akin na never ko pang naranasan. Nung naging victim ako ng gang rape, I thought I would be coming back to God. And it happened. But then after that, the enemy tried to attack me again. And then he would tell me na, tingnan mo, marumi ka na. Oh, bakit ka pa babalik? Tuloy mo na lang, marumi ka na eh. And then the enemy would tell me na, oh, ginusto mo rin naman yun eh. So that moment, sabi ko, ano, bakit ba kailangan magbago? So from that moment, nag-enter ako ng escort service. Sige, mas palalakihin ko yung nakukuha kong pera, pero at the same time, nag-e-enjoy ako. Tinignan ko ulit yung sarili ko. Parang sobrang hindi ko nakilala. I felt so happy, but then, yun nga ang tanong. Sa mata ng maraming tao, you're okay, but deep inside,
you're wounded. I started to feel empty again. I was so drunk, masyadong mataas yung dosage na drugs na intake ko. People around me don't know what to do. But my friends have all gone. Kulay talong na ako. They told me that I was clinically dead. That moment, God showed me very different situation. He told me, Abigail, ito ang mangyayari pag hindi ka pa sumunod. He showed myself in hell, literally in hell. I cried out to God, really crying out to God na, Lord, just give me one last chance. One last chance. Pag pinagbigyan mo ko sa huling parte ng buhay kong to, promise hindi na ako babalik. Kahit isang beses na lang, ibalik mo yung buhay ko. The following day, nakita ko na lang yung sarili ko na buhay. Yun na lang. Sabi ko nga, ang panalangin ko nga, Lord, habang dinadala mo ko dun sa totoong pathway na dapat ako, pwede ba buuin mo yung nagkalasog-lasog na sarili ko? Kasi I felt na parang bubog na ako eh. Alam mo yung bubog na dinikdik palalo? Matapos ang pangyayaring iyon, dagliang nawalan ng gana si Abigail sa masasamang bisyo at ipinagbabawal na gamot. Nagdesisyon siyang isuko muli ang kanyang buhay sa Panginoon. Doon na ako nakaramdam ng security. Ito pala yung security. Biruin mo, 10 taon ka naglagalag, 10 taon ka kung saan ka nagpupunta at kung sino-sinong gumamit sa sarili mo. Tapos yung pala, yan lang yung moment na yun. Hello, Ma. Sorry sa lahat. Sabi ko, alam mo yung nangyari sa akin. Pinento ko sa kanya over the phone na nag-encounter na ako kay God. I love you. Sabi nga ng mama ko, she knows it. And she has this conviction na alam niya talaga na may nangyaring mali sa akin. Kaya lang ang hirap maging anak kung ayaw maging anak. Pinutol na rin ni Abigail ang kanyang mga relasyon sa iba't ibang lalaki at kapwa babae. At muling nagsimula sa malinis na pamumuhay. Ang nakaka-bless sa magulang ko at saka sa kuya ko, they never shouted on me. There's no condemnation. Namatay at muling nabuhay. Nawala at ngayoy natagpuan. Ganito mailalarawan ang buhay ni Abigail. Dahil sa pangalawang pagkakataon na natamo mula sa Diyos, wala siyang sinayang na panahon sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Isa na siyang motivational speaker at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mas marami pang kabataan na minsan ding nalihis ng landas. There is true love, there is real joy, and there is an abundant peace. Yung tatlong yon, lahat yun nakuha mo lang sa Panginoon. Na tagal mong hinanap, ang problema, nakahanap ka nga mali-mali pa. Ito, one strike lang, bullseye na. Wow. Clinically dead. And I can't imagine God's grace, God's mercy. She could have died. She was like clinically dead. Yeah. Yes. And, for God to even, bigyan siya ng chance, even showed her, this is what's going to happen to you. You're going to be in hell. And give her the chance to turn 180 degrees. That is really just shows how much God loves us and how much He gives us so many chances, diba, to do the right thing and follow Him. Right. At kita natin, tulad ng sinasabi natin kanina na yung nakaraan natin, ibinubura ng Panginoon. Yes. Hindi mo makita ni Bahin, you don't see at all on her face na ito yung pinanggalingan ko because God has wiped that slate clean. Amen. And you know what? Natutuwa ko na she's so bold, no? She's so fearless. She's telling people about her past, and God is making a beautiful thing out of what she went through. Of course, what she went through was horrendous, very painful, diba? But she is an inspiration to all those who are going through the same thing or kahit, diba, that kind of pain, and isipin nila, kung siya
di ba, God picked her up and fixed her life. Paano pa kaya ako? And that is their inspiration because of what God did in her life. Amen. Abigail never really knew what love was. And she thought she could find it, but in all the wrong places. Umabot pa ito sa pagkawasak ng kanyang pagkatao. But you know what? The Lord Jesus can make you whole again, just like He did for Abigail. The Apostle Paul reminds us in 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Kung sa tingin mo, you need healing emotionally and you want to be able to forgive those who have done wrong to you, let us pray with you right now. Panginoong Jesus, Lord, there are so many people who are watching right now. They are, like Abigail, they're broken, Lord God, abused, maybe by the very people they trusted, Lord God. There are people watching right now who have been sexually abused at a very young age. Some have been physically abused. And some of them, Lord, you know, they listen to the lie of the enemy. Dahil madumi na ako, tutuloy-tuloy ko na lang, sisirain ko na lang buhay ko. Lord, that is the lie of the enemy. And thank you, Lord, you love this person who's watching right now at hindi niyo pababayaang mawasak ng tuluyan ng kanyang buhay. Salamat, Jesus, because you are a God of not just second, third, but you give us so many chances. That's how patient you are towards us. There are people who are watching right now, and Lord, in the name of Jesus, you are healing them right now. Lord, give them the supernatural power first to forgive those who have hurt them, because through forgiving those people, Lord God, they will experience the freedom and the peace and the joy that comes from you, Lord God. Father, they cannot do this on their own, but Lord, you are giving them the supernatural strength, Lord, to forgive the people who have hurt them the most, Lord God. There are people also who are watching, Lord. They experienced death in the family, Lord. Their heart is breaking. Oh, Lord, will you just embrace them, Lord? Let them feel, Lord, your love and the warmth of your embrace, Lord. Heal their broken heart too, Lord. There are also people who are watching or going through different kinds of cancers, Lord God. Father, we pray, Lord, that you extend your healing hand upon each and every person's body who's afflicted by this cancer. In the name of Jesus, we speak against that cancer. In the name of Jesus, be gone from that person's body. Would you heal that person completely in the name of Jesus? And I know that sa atin ngayon, you are hooked on drugs. Ang problema mo, hindi ka na makaangat. There's no way you think you can get away from these drugs. In Jesus' name, you're going to experience total deliverance, total release from the bonds of drug addiction in Jesus' name. May nanonood din sa atin, you're also hooked on pornography. You're hooked on pornography. In Jesus' name, you're going to experience complete deliverance right now. In Jesus' name. God bless you. God bless you. Amen. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Kahirapan ang naging dahilan kung bakit pinaampon si Aaron ng kanyang ama sa kanilang kamag-anak. Sumasakit yung ulo ko, yung ipin ko, naaalala ko sila. Tapos nalulungkot ako na wala akong mahinga ng tulong. Sa bisyo, ibinaling ni Aaron ang kalungkutan. Nagsimula siya sa paninigarilyo, sumunod ay sa pag-inom ng alak, hanggang umabot siya sa paggamit ng droga. Nawawala yung isipin ko sa buhay, parang anesthesia ba, sa buong katawan. Ang pagkagumon ni Aaron sa droga ay lalong tumindi, dahilan para pumasok siya sa isang relasyon, masuportahan lamang ang lumalala niyang adiksyon. Kasi teacher siya eh. Kailangan ko ng pinansyal eh. Ginamit ko siya. Naglibing kami 1 taon.
Subalit nadiskubre ng mga magulang ng babae ang kanilang maling pagsasama, dahilan para pilitin nilang ipakasal si Aaron kay Rodora. Hindi ko siya mahal. Yun, doon na po nagsimula ang trahedya ng buhay ko nung pinakasal kami. Hindi nagustuhan ni Aaron ang sapilitan nilang pagpapakasal at ito ang naging lisensya niya para magpakalulong sa pagdodroga. Away sama, ganun. Tapos gamot. Hindi na nga bisyo yung gamot eh. Hindi parang asawa ko na yung gamot eh. Sa umaga nagte-take na ako ng gamot. Meron ako mga naka-stock na na hindi alam ng asawa ko. Hindi na natiis ni Rodora ang palala ng palalang adiksyon ng asawa. Alam mo! Umabot sa puntong pinalayas niya si Aaron sa kanyang tahanan. Si Aaron naman ay muling bumalik sa poder ng kanyang ama at dito mas lalo siyang iginupo ng negatibong epekto ng pagdodroga. Ano na naman yan? Saan naman ang galing yan? Wala ka pakialam! At bakit wala akong pakialam? Nasa pamamahay kita! Hindi ko papayagan kayo sa pamamahay ko yan! Ipapakulong kita sa ginagawa mo yan! Subalit hindi siya hinayaan ng kanyang ama. Labag man sa kalooban, isinuplong niya ang kanyang anak sa pulisya at ipinakulong. Isang buwan lamang ang inilagi ni Aaron sa kulungan sa pakiusap na rin ng kanyang ama sa kanyang ninakawan. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil si Aaron sa pagiging sugapa sa droga. Hanggang sa sinigil na si Aaron ng kanyang pang-aabuso sa katawan. Dumaan siya sa depresyon na maging mga doktor ay hindi masolusyonan. Parang mga paniki na nagliliparan, lalaki. Talagang habang natutulog ako, pagdilat ko, talagang, ewan ko, panaginip na, pagdilat ko, nasa harapan ko lahat eh. Talagang natakot ako hanggang sa hindi na ako nakatulog dahil natatakot nga ako. Umabot ng 2 buwan ang paghihirap ni Aaron. Hanggang sa isang araw ay binisita siya ng isang kaibigan upang bahagian ng salita ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Ano man ang nagawa mong kasalanan na ikaw ay papatawarin ng Panginoon. Nagsimulang mawala ang depresyon ni Aaron. Panginoon, sana isang araw po, itigil niyo na po yung bisyo ko kasi pagod na ako, please. Tulungan niyo ako, Panginoon. Isang taon din siyang nakipagbuno sa pagbalik sa normal na buhay. Pinanindigan ko talagang may Diyos kasi nga sabi ko, kakapit na ako ng gusto. Talagang pinaglabanan ko yung panginginig ko, yung tawag ng laman. Pinaglabanan ko po yun hanggang sa umabot po ng 2 taon, 3 taon. Yun, tinang gumaang yung buhay ko. Inayos din ng Panginoon ang nawasak niyang pamilya. Minsan isang linggo ay laking gulat ni Aaron nang makita ang may bahay sa grupo ng nangangalaga sa pagbabagong buhay niya. Siya pa nauna eh. Parang sorpresa nga. Yun, doon na po nagsimula na magkasama kami sa church. Tapos pinaganda ng Diyos yung buhay namin. Hindi naman yung financial, kaya yung pagsasama namin. 16 na taon na ang nakalipas at wala ni isang bakas si Aaron sa dati niyang buhay. Bagkos ay binigyan siya ng bagong katauhan ng Diyos. Ang aking na pinagmamayabang sa lahat ng tao, talagang dapat kong ipagmayabang yung nakakilala ko sa Kanya. God is in the business of rebuilding your life, and He made it clear in the Bible. The sacrifice of Jesus is what makes us whole. Isaiah 53 verse 5 reads, "But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed." Kaya walang wasak na buhay na di pwedeng mabuo muli kung ikaw ay na kay Jesucristo. God loves you more than you know. Amen to that. Join us again next week for more inspiring and hope-filled stories. God bless you. God bless you. Bye-bye.